piling po natin ang ating ka-fraternity brother sa UST, Dr. Migs Ramos. Magandang hapon sa iyo, Dr. Migs. Magandang hapon, Doc Bien. Ay, very nice. Thank you very much. It's good to see you. At kung nakikita mo sa screen, gwapong-gwapo ang dating mo, Brother Migs. Ako po, maraming salamat. Kayo din, Doc Bien. Kaya lang naksa. medyo mukhang nahamugan yata kayo sa Japan. Oo nga, pero it's okay. Tama-tama, nandyan ka. So tell me first a little bit about yourself, no? Pinili mo na mag-specialize sa ENT. Saan yun, Doc? Ang general practice ko po ay dito sa Balanga City, Bataan. Part po ako ng staff ng Bataan General Hospital, which is the tertiary hospital dito po sa aming province and affiliated sa different private hospitals din dito po sa area. I see. Bakit o paano nakakaranas ng headache ang isang tao? Okay. Doc Bien, yung headache yan, isang napakalaking topic, no? Sakop ng maraming specialties. Mhm. Pwedeng ENT, pwedeng sa mata, pwedeng mga Neuro. neurologist na doctor sa utak, yes. Oh, pero siguro lahat tayo makaka-relate sa headache kasi wala pa siguro tayong kilalang hindi nagkaroon ng sakit sa ulo. And the first dated symptom ng headache is way back nung ancient history pa, ng mga ancient Egyptians. Aha. The ancient Greeks, until the current, yan, problema pa rin natin. And up till to now, medyo marami pa rin talagang cure at nagkakagulo pa rin. Anong dapat na management ang dapat maibigay? Okay, Aha. yung headache natin kasi is nahahati pa yan sa different subtypes. Yan, Okay. yan. Yung subtype, ano ba yan? Yung primary at saka secondary headaches? Yes, Sige yes, nga, Doc. Doc, oo. Ano yung Pag sinabi primary? natin- Ano yung secondary? Yes, Doc. Pag sinabi natin na ang primary headache, ibig sabihin wala siyang pinanggalingang underlying cause. What we meant by that is wala siyang pinanggagalingang ibang sakit na nagiging simptomas lang ang headache. Aha. Ibig sabihin, ang problema ng pasyente natin, headache talaga at yun lamang. Aha. Pag sinabi nating secondary headache, meron siyang pinagmumulang underlying cause. Ibig sabihin, may sakit siya na nagdudulot ng pagsakit ng kanyang ulo. So hence, ang kanyang headache ay parte lang ng kanyang mga simptomas. Siguro maging madaling halimbawa na yan is yung pagkakaroon mo ng sipon, acute rhinitis, sumasakit ng ulo mo. Mhm. Kakaroon ng trangkaso, sumasakit ng ulo mo. And of course, papasok din dyan yung nararamdaman natin, no? Yung sa katanungan kanina, yung chronic rhinosinusitis, which also manifests with headache, but with a different distribution or pattern. Okay. Okay. Doc, meron akong konting i-inject, no? Kasi may napagbasa ako tungkol dito sa headache na to. Kamukha nung naipakita nating picture kanina, kung sinusitis, lalo na frontal, ang headache sa harapan, tama? Kung yes, may Doc. infection tayo sa tenga, ang headache ay pwedeng nandito sa gilid, tama? Opo, Doc. At kung halimbawa naman, ang sabi nila, kapag tumataas daw yung blood pressure natin, pwede tayong makaramdam ng headache dito sa may batok. Totoo ba yun, Doc? Okay. Yung mga binabanggit po ni Doc Bien sa atin is yung mga secondary types ng headache. Sige po, Aha. isa-isahin natin. Yung Secondary sa type. hypertension, oo, Aha. sa working theory po ng mga spots ng headache or sa location, yan po ay due to distension ng mga pain-sensitive receptor sa area. Halimbawa, yung pagsakit ng ulo sa occipital area kapag tumataas ang BP, kasi naandyan yung pain receptors niya. Yung primarily, yung blood supply papuntang utak, naandyan yan pag tumataas ang BP mo, dyan yung nagde-distend. Pwede bang may maidagdag ako, baka sakaling mai-consider ninyo ito sa field ng ENT, yung tertiary headache na buong ulo, sumasakit talaga, na gusto mo nang iuntog sa pader, ang tawag na doon ay tertiary kapag may asawa ka na. Ano ba ito? Opo. Baka mas matindi pa nga sakit ng ulo yan, Doc, dyan eh, no? Baka yan na siguro ang pinakamasakit kung sa pain scale ng severity. Baka very severe yan. Very severe headache yun, lalo na kapag humihingi na ng sustento. Opo. Okay. Pero sige. kidding aside, Doc, yan, no? Yung sa primary headaches natin, yan, doon tayo nagdedepende kung saan yung location. Pwede ba Aha. nating buklatin yan, Doc? Sige, Yan, yung mga primary i-discuss mo headaches? yan, Doc Migs. Sige. Okay. Pag sinabi natin kasing primary headaches, ibig sabihin, the headache itself is the disorder. Ibig sabihin, yung nagkakaroon ng overstimulation ng mga pain nociception, pain-sensitive areas doon sa utak natin. Kaya biglang sumasakit. So yung unang type is yung, still the most common, is yung tension type headache na
ang kanyang distribution ay band-like, para siyang Para kami headband. headband. Yes, parang Oo. headband, and Oo. usually occurs bilaterally. Parehong side ng ulo mo, ang character ay parang pumipiga sa ulo mo na parang humihigpit. Yan. Ayun. Yun yung unang type natin, yung tension type Tension headache. headache. Oo, Okay. usually, nararamdaman niya ng pasyente after ma-stress, after Ah. magtrabaho ng mabigat, Aha. nainitan sa gitna ng araw, nag-dehydrate, nag-exercise, pinawisan ng sobra. Okay. Yung isa Yun. naman, yung Doc Bien, yung nare-receive ko rin sa aking clinic, yung Doc, meron po akong migraine. Okay. Pagdating nila sa akin, meron na agad silang diagnosis. Pero ang totoong migraine headache ay, in contrast doon sa tension headache, is usually unilateral, isang Kalahati side lang. lang. Oo. Opo, usually throbbing, tapos parang ang character ay pulsatile, parang tumitibok-tibok. Ayun. Ang medyo kakaiba lang dito sa migraine headache, nagkakaroon siya ng tinatawag na aura. Kumbaga, ang tawag ko nga doon is may mga pahiwatig na siya na signs. Usual, visual, auditory disturbances na usually reversible naman or bumabalik sa normal. So yung pasyente bago atakihin ng sobrang sakit na ulo, nakakakita ng flashes of light, mga lines na nagsizigzag, yan yung mga napapansin nila. Saka pa lang sasakit ang ulo nila. And when it usually occurs, sobrang sakit, moderate to severe agad yung nararamdaman ng pasyente. Pero ito, Doc, can always remember before we can diagnose yung primary headache, syempre we have to be aware yung mga secondary types na kailangan ma-identify natin because there will be grave consequences pag sakasakali. Na pinabayaan na hindi mo inalam kung ano yung ugat ng Oo, problema dun sa secondary. Ito, Dok, Yes, mabigat Doctor. ha. Maraming mga tao kapag panay-panay na ang pagsasakit ng ulo, ang kanilang kinakatakot, Dok, baka may tumutubo ng tumor sa ulo ko. Yan bang mga may tumor sa ulo, paari bang sumakit din ang kanilang ulo? Okay. Ayon po dun sa ating mga guidelines, yung pagkakaroon ng bukol na tumutubo sa utak, maliit lang po yung tsansa na magmamanifest na headache lamang. Aha. Usually, they will be accompanied by other symptoms. Mhm. No? Pero hindi malayo. Headache will still be a part of the symptomatology of the patients presenting with intracranial mass kasi there will be increased intracranial pressure and hence there will be distension of the pain receptors. So may chance pa rin. Pero syempre hindi tayo left and right nagre-request ng mga imaging studies. So Mhm. dapat may proper tayo na evaluation through history and physical exam. Kasi hindi pa rin cost effective kung left and right magre-request tayo ng CT scan with contrast or Oo MRI. nga, magastos din, no? Bigyan mo naman ng advice, ng payo yung mga nakikinig sa atin, yung mga libo-libo na paano nila maiiwasan ang mga headache na ito, paano nila maiiwasan din ang sinusitis, at kung maaari, wag silang nagse-self-medicate at nagse-self-diagnose. Doc Migs. Yan, napakatotoo niyan, Doc Bien, no? Mahirap i-self-medicate tong mga sakit na to. Magsimula muna tayo doon sa non-medical management. Within terms sa headache, isa pa rin yung pinaka ma-advise ko, live a stress-free life. Mahirap i-advise, pero yun talaga eh. Yung mga primary headaches natin is caused by stress. Stress-related sa trabaho, stress-related sa mga gawain sa bahay, stress-related sa asawa, Sa o asawa. sa partner, psychiatric and psychologic, kasama din yan. So yun, maaari po natin yung masama. And of course, yung avoidance or active avoidance po dun sa mga positive triggers and exposures.